Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Papo Pabs, isang content creator na tamad gumawa ng content. Ngayong araw mga idol ay may pupuntahan tayong lugar. Babiyahe tayo papuntang Eastern Samar. Medyo mahabang magiging biyahe natin ngayong araw mga idol. Nasa 3 or 4 na oras ang biyahe papuntang Eastern Samar. Pina-full tank ko na ng gasolina ang motor ko kasi ang alam ko basta't mga probinsya ay bote-bote na ang bintahan ng gasolina. 95 octane ang pinagas ko para mas magandang hatak. 153 kilometers ang layo ng magiging biyahe natin. Kaya naman kahapon ay kinondisyon ko na si Royal ang motor ko. Nilinisan, chinek ang preno, brake fluid, hangin ng gulong, nagpalit ng oil at chinek ko na rin pati mga ilaw. Mas maganda na nasa kondisyon ng motor kasi mahirap na. Baka sa daan tayo magkaberya. Death anniversary ngayon ng aking yumaong nanay. Kaya gusto ko ay magtirik ng kandila mismo sa puntod niya. 7 taon na rin kasi na hindi ko siya nabibisita. Simula nung nagkatrabaho ako sa Cebu ay nawalan na ako ng oras para bisitahin ng puntod niya. Kada undas ay sa simbahan na lang ako nakakapagtirik ng kandila para sa kanya. Medyo malayo rin kasi yung lugar kung saan siya nilibing. Iniling kasi ng mga kapatid ni mama na sa Samar siya ilibing dahil gusto nila na itabi siya sa yumaon nilang ina or yung aking lola. Pagkarating ko ng San Juanico Bridge ay mas ginanahan ako sa biyahe. Maganda ang panahon, masarap ang hangin at maganda ang tanawin. Ingat nga lang sa mga motorista na dadaan dito sa San Juanico Bridge dahil may mga sirang parte ng daan. Habang nag-i-enjoy ako sa biyahe ay meron akong nadaanan na isang motorcycle shop. Familiar ang shop na nadaanan ko mga idol, kaya naman agad ko itong binalikan. At hindi nga ako nagkamali, ito ang shop ni Papa Chad, ang kaibigan natin na content creator. Nung una, hindi niya ako nakilala kasi sa YouTube lang kami nagkakapalitan ng comment. Pero boss, Pakasagad la. ay! Shout out! Ano na, kumusta? Ay, ano taon? Siyad na mo Kaya daw ka, kuhan, kinapundan. Oo. Nakita ko, familiar man ini nga kuhan. Familiar man ini nga, tawaginin? Ini nga. Ha? Shout out mga idol, shout out. Hey, shout out! Ang mga babs! Ada naman, mauna niya ako. Oh, sige, sige. Thank you, thank you. Nakalawas na ako, dito na ako. Dapat pagkita ko ni familiar ini. Pagkita ko na lingkod. Ang managod ba, mabalik ako. Ano ako? Thank you, thank you. Sorry, Roy. Si Papa Chad ay isang content creator, gumagawa ng mga video tutorial pagdating sa mga pagme-maintenance ng motor. Panoorin nyo ang mga videos ni Papa Chad dahil for sure marami kayong matututunan. After ng maikli naming usapan ay dumiretso na kagad ako sa biyahe. Ilang kilometro lang ay narating na natin ang proper ng Basay. Ang Basay Samar mga idol ay parte pa ng Western Samar. Maraming magagandang pasyalan ng Basay Samar at dinarayo dito ang sikat na Sohoton Cave and Natural Park. Pero ngayon ay dadaanan lang muna natin. Katabing bayan ng Basay ay ang Marabot Samar mga idol. Marami ng magagandang beach resorts na nakatayo sa bayan na to. Hindi kagaya dati na puro puno at halaman lang ang makikita mo. Welcome to Eastern Samar! Kalagpas natin ng bayan ng Marabot ay ang unang bayan naman ng Eastern Samar, ang Lawaan. Marami na ring magagandang resorts ang bayan ng Lawaan. Malayong malayo sa dati na puro puno ng niyog at matataas na halaman lang ang makikita mo sa gilid ng kalsada. Meron ding mga spots na pwedeng pagtambayan. Talagang napakaganda ng coastal area dito sa bayan ng Lawaan. Mag-iingat nga lang kasi may mga daan na inaayos pa. Sarap dito mga idol. Ganda. Pupuntahan natin mga idol, baka dun pa. Pagkatapos ng maikling pahinga, ay biyahe na naman mga idol. Ilang kilometro lang ay narating ko na agad ang proper ng bayan ng Lawaan. Marami na ring mga tindahan, remittances at malalaking bahay dito sa bayan na ito. Hindi mo mararamdaman na nasa probinsya ka.
kasunod ng Lawaan ay ang bayan ng Balangiga kung saan makikita ang historical na Balangiga Bells. Sunod ay bayan ng Iporlos. At sa wakas, nakarating na tayo dito sa bayan ng Kinapundan. Ito ang lugar ng aking ina at dito rin siya nakalibing. Ha? Kami, nami. Pero kumaram. Taas. Pagkatapos man ng halian at konting kumustahan at usapan, ay pumunta na kami sa puntod ng aming ina. Nilakad lang namin papuntang sementeryo dahil hindi naman kalayuan. Nagtirik ng kandila at naglaan ng oras para magdasal. Sa mga oras na ito ay muling sinasariwa ang mga alaala noong panahong nabubuhay pa ang aming ina. Sobrang bilis ng panahon mga idol.